Kumusta kayong lahat? Ako si Joy. At masaya ako na makita ulit kayong lahat. Kailan lang may nabasa akong sanaysay na tungkol sa karanasan ng isang tao na mawala ng trabaho dahil sa pandemya, na naglagay sa kanya sa napakahirap na sitwasyon sa buhay. Akala niya na ang pagkakaroon ng pananampalataya ay nangangahulugan na dapat matanggap niya ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Natutulungan siya ng Diyos sa mahirap na panahong ito. Gayunpaman, nang tumawag siya sa Diyos at hindi niya nakuha ang gusto niya, nagsimulang umusbong ang hinanakit sa loob niya. Sa pamamagitan ng paghahayag ng mga salita ng Diyos, nagsimula siyang magkaroon ng kaunting pag-unawa sa kanyang maling pananaw sa pananampalataya. Ano ang nakamit niya matapos ang lahat ng ito? Pakinggan natin ang kanyang sasabihin sa sanaysay na ito na tinatawag na ang pagsubok ng isang mahirap na sitwasyon. Simula nung bata pa ako, palagi akong naiimpluwensyahan ng lipunan. Gusto kong nakikiayon sa ibang tao sa lahat ng ginagawa ko. Ang mga taong nasa paligid ko ay mga Kristiyano, kaya ganun din ako. Pero noong inasam kong matuto at maghanap ng impormasyon tungkol sa Diyos, sinimulan kong pagnilayan ang ilang katanungan. Bakit tayo naniniwala sa Diyos? Paano natin makikilala ang Diyos? Sa madilim at masamang mundo na ito, nasan ba talaga ang katotohanan? Bakit nahaharap ang mga tao sa paghihirap sa buhay? Ang mga tanong na ito ay parang sunod-sunod na misteryo at hindi ako kailanman nakahanap ng mga kasagutan. Buti na lang, matapos kong tanggapin ang ebanghelyo ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, nahanap ko ang mga sagot sa lahat ng nakalilitong bagay na ito sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Nalaman ko na sa pananampalataya, pwedeng magkamit ang mga tao ng kaalaman sa Diyos at pagpapasakop at pagmamahal para sa Diyos sa pamamagitan ng pagdanas sa mga salita at gawain ng Diyos. Nalaman ko rin na sa mga huling araw, ginagamit ng Diyos ang paghatol, pagkastigo at mga pagsubok at pagpipino para gawing perpekto ang mga tao at linisin ang kanilang katiwalian. Kaya ipinagdasal ko na dumating sa akin ang mga pagsubok. Hiniling ko pa nga na sana sa China ako ipinanganak para maranasan ko ang pang-aapi at pang-uusig ng satanikong rehimen, gaya ng mga kapatid na Chinese, at matunog akong makapagpatotoo at magawang isang mananagumpay ng Diyos sa pamamagitan ng paghihirap. Nang mapagtanto ko iyon, di nagtagal ay may isang bagay na nangyari sa akin. Dahil sa pandemya, nagsara ang kumpanya na pinagtatrabahuhan ko at nawalan ako ng trabaho. Sinubukan ko maghanap ng trabaho sa napakaraming iba pang kumpanya, pero hindi ako kailanman natawag para sa isang interview. Habang lumilipas ang panahon, lumala ang mga bagay. Wala akong kabuhayan o pera para bumili ng pagkain. Hindi ko alam ang gagawin ko. Bago yon, dumadalo ako sa mga online na pagtitipon. Nagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, nanunood ng mga pelikula ng iglesia, at ginagawa ang tungkulin ko kasama ang iba pagkagaling sa trabaho. Ito ang mga pinakaimportanteng bagay sa akin, at pakiramdam ko, isa itong magandang paraan para isagawa ang pananampalataya. Pero ngayong pinagdadaanan ko ang pagsubok na ito, naisip ko na dahil nananalig ako sa nag-iisang tunay na Diyos, tiyak na aalagaan at tutulungan niya ako. Nagdasal din ako sa Diyos. Hinihiling sa Kanya na bigyan ako ng trabaho. Akala ko dahil isa akong mananampalataya, ibibigay sa akin ng Diyos ang anumang hilingin ko. Pero hindi ganoon ang ginawa ng Diyos. Medyo nakaramdam ako ng kahinaan at pagkalito. Binabasa ko ang mga salita ng Diyos at nagdarasal araw-araw. Kaya
bakit hindi ako tinutulungan ng Diyos noong nagdurusa ako? Noong sumagi yun sa isip ko, naalala ko si Job. Noong nawala sa kanya ang lahat ng kanyang pagmamayari, nagawa pa rin niyang panindigan ang kanyang patotoo. Naniwala si Job na ang lahat, mabuti at masama, ay isinaayos ng Diyos at hindi siya kailanman nagreklamo. Pinasalamatan niya ang Diyos sa pagbibigay sa kanya ng mga material na pagpapala. At nang bawiin ng Diyos ang mga pagpapalang iyon, pinuri niya pa rin ang pangalan ng Diyos na si Jehovah. Nung pag-isipan ko ng mabuti ang tungkol sa pananampalataya at mga dasal ni Job, napagtanto ko kung gaano kaliit ang pananampalataya ko, na wala itong binatbat kumpara kay Job. Alam kong dapat kong tularan ang halimbawa ni Job at magpasakop sa paghahari at pagsasaayos ng Diyos tulad niya. Pero kapag naiisip ko yung mga pagkakataon na wala akong sapat na makain, hindi ko alam ang gagawin. Higit sa lahat, 3 buwan pa lang ang nakararaan nang tinanggap ko ang makapangyarihang Diyos. At hindi ko pa masyadong nauunawaan ang salita ng Diyos. Nasagad ko na ang gamit ng aking mobile data, kaya hindi ako makadalo sa mga online na pagtitipon. Ang nagawa ko na lang ay makiusap sa Diyos. Diyos ko, kung mamatay man ako sa gutom o hindi, ay nasa iyong mga kamay. Kahit mamatay ako, magpapasakop ako sa iyong paghahari at mga pagsasaayos. Ang pagdarasal sa ganoong paraan ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Nung araw ring yon, pagkatapos kong magdasal, may biglaang nangyari. Tumawag ang tiyuhin ko at tinanong ako kung gusto kong magtrabaho sa kanyang construction company. Kahit na nakakapagod ang gawain sa construction, pagkatapos ng 1 linggong paggawa, kumita ako ng sapat na pera para saglit na suportahan ang sarili ko. Talagang nagpasalamat ako sa Diyos. Sa sitwasyong ito, sinimulan kong isipin kung bakit hindi ito ginawa ng Diyos noong hinihiling ko sa Kanya na tulungan akong makahanap ng trabaho. Pero nang magdasal ako na handa akong magpasakop, tinulungan nga niya ako. Tapos isang araw, nabasa ko ang ilang salita ng Diyos na nagbigay sa akin ng kaunting pagkaunawa tungkol dito. Sabi ng makapangyarihang Diyos, "Napakaraming naniniwala sa akin para lamang pagalingin ko sila. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang gamitin ko ang aking mga kapangyarihan upang itaboy ang masasamang espiritu mula sa kanilang mga katawan. At napakaraming naniniwala sa akin para lamang makatanggap sila ng kapayapaan at kagalakan mula sa akin. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang hingan ako ng mas maraming material na kayamanan. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang gugulin ang buhay na ito sa kapayapaan at maging ligtas at matiwasay sa mundong darating. Napakaraming naniniwala sa akin para maiwasang magdusa sa impyerno at para matanggap ang mga pagpapala ng langit. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang sa pansamantalang kaginhawahan. Ngunit, hindi naghahangad na magkamit ng anuman sa mundong darating. Nang ibuhos ko ang aking matinding galit sa tao at bawiin ang lahat ng kaligayahan at kapayapaan na dati niyang taglay, nagsimulang magduda ang tao. Noong ibinigay ko sa tao ang pagdurusa ng impyerno at binawi ang mga pagpapala ng langit, ang kahihiyan ng tao ay naging galit. Noong hilingin ng tao na pagalingin ko siya, hindi ko siya pinakinggan at namuhi ako sa kanya. Lumayo sa akin ang tao upang hanapin ang paraan ng panggagaway at pangkukulam. Noong alisin ko ang lahat ng hiningin ng tao sa akin, naglaho ang lahat ng nasa tao nang walang bakas. Sa makatuwid,
Sinasabi ko na ang tao ay may pananampalataya sa akin sapagkat ako'y nagbibigay ng masyadong maraming biyaya at masyadong maraming magiging pakinabang. Ang relasyon ng tao sa Diyos ay para lamang sa sarili niyang interes. Isa itong relasyon sa pagitan ng isang tumatanggap at isang nagbibigay ng pagpapala. Sa madaling salita, katulad ito ng relasyon sa pagitan ng empleyado at ng amo. Nagtatrabaho lamang ang empleyado para matanggap ang mga gantimpalang ipinagkakaloob ng amo. Walang pagmamahal sa gayong relasyon. Transaksyon lamang. Walang nagmamahal o minamahal. Kawang gawa at awa lamang. Walang pag-unawa, pigil na galit, at panlilin lang lamang. Walang pagiging matalik, isang pagitan lamang na hindi matatawid. Ngayong umabot na ang mga bagay-bagay sa puntong ito, sino ang makapagbabaligtad ng gayong takbo? At ilang tao ang may kakayahang tunay na maunawaan kung gaano nakagrabe ang relasyong ito? Naniniwala ako na kapag ibinuhos ng mga tao ang kanilang sarili sa galak ng pagiging mapalad, walang sino mang makakaisip kung gaano kahiya-hiya at hindi magandang tingnan ang gayong relasyon sa Diyos. Ibinubunyag ng mga salita ng Diyos ang ating mga motibo para sa mga pagpapala at mga tiwaling kalagayan. Maraming tao ang, sa totoo lang, ay naghahanap lamang ng kaginhawaan ng Diyos sa kanilang pananampalataya. Ayaw nilang makaranas ng kahit anong kasawian at umaasa sila na ibibigay ng Diyos ang lahat ng gusto nila. Pero kailanman ay wala silang pakialam kung napapalugod ba nila ang Diyos. Para sa kanila, ang pagpapasakop sa Diyos at pagtugon sa kanyang mga hinihingi ay hindi mahalaga. Ang pinakamahalaga ay na ibinibigay ng Diyos sa kanila ang gusto nila. Sa aking pananampalataya sa Panginoon, madalas na ipinapangaral ng pastor at elder na dapat tayong magdasal para sa mga pagpapala ng Diyos. Pero ang ganong uri ng paghahangad ay nakakasira sa relasyon natin sa Diyos. Gaya na lang ng ibinubunyag ng mga salita ng Diyos. Ang relasyon ng tao sa Diyos ay para lamang sa sarili niyang interes. Isa itong relasyon sa pagitan ng isang tumatanggap at isang nagbibigay ng pagpapala. Sa madaling salita, katulad ito ng relasyon sa pagitan ng empleyado at ng amo. Nagtatrabaho lamang ang empleyado para matanggap ang mga gantimpalang ipinagkakaloob ng amo. Walang pagmamahal sa gayong relasyon, transaksyon lamang. Ang mga salita ng Diyos ay ang katotohanan, kaya pinagnilayan ko ang sarili ko. Nakita kong ang pananampalataya ko ay para lang din sa pagkamit ng mga pagpapala ng Diyos. Ang layuning iyon ay nakatago sa kaibuturan ng aking puso. Akala ko, dahil bumalik na ang Diyos sa lupa, tiyak na pagpapalain niya ang lahat ng tumatanggap sa Kanya. Naisip ko na dahil tinanggap ko ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, hindi na nalalayo sa akin ang mga pagpapala na malapit nang gumanda ang buhay ko. Pero hindi ganun ang nangyari. Nakaranas ako ng mga pagdurusa at naging mas mahirap ang buhay ko. Kaya naging mahina ako at negatibo. Wala akong kinikita, wala akong pagkain, hindi ako makagamit ng internet para sumali sa mga online na pagtitipon. Paano ko patuloy na maisasagawa ang pananampalataya ko? Sumama ang loob ko. At pakiramdam ko, walang pakialam sa akin ng Diyos. Kung saan-saan ako nagpunta para maghanap ng trabaho at nagdasal para sa tulong ng Diyos. Pero hindi kailanman sumagot ang Diyos. At hindi niya ibinigay sa akin ang ipinagdasal ko.
Nagkaroon ako ng mga pagdududa tungkol sa Diyos. Siya ba ang tunay na Diyos? Tulad lang ito ng sinasabi ng Diyos. Nang ibuhos ko ang aking matinding galit sa tao at bawiin ang lahat ng kaligayahan at kapayapaan na dati niyang taglay, nagsimulang magduda ang tao. Nahiya ako sa ipinakita ko dahil sa pagbubunyag ng mga salita ng Diyos. Ipinakita rin sa akin ng mga salita ng Diyos na ang pagkakaroon ng pananampalataya alang-alang sa mga pagpapala ay maling pananaw. Dahil nakita ko ang Diyos bilang tagapagkaloob ng mga pagpapala at nakita ko ang sarili ko bilang tagatanggap ng mga pagpapala. Nang hindi ako binigyan ng Diyos ng isang magandang trabaho gaya ng gusto ko, sinisi ko siya at inisip na wala talaga siyang pakialam sa akin. Nakita ko kung gaano kakatwa, kamangmang at kahangal ang aking pananaw sa pananampalataya. Inalala ko kung paanong pumupunta ako sa mga pagtitipon simula pa nung bata ako. At ang naririnig ko lang ay, bibigyan ka ng Diyos ng malalaking pagpapala. Pagpapalain ka ng Diyos kung isa kang mananampalataya. Magdasal at humiling ka ng mga bagay sa Diyos at tiyak na siya ay sasagot. Ang mga bagay na yon na narinig ko mula sa mundo ng relihiyon, sa aking mga magulang at sa ibang mga nakapaligid sa akin, ay nagkaroon ng malaking epekto sa akin at nagparamdam sa akin na kailangan ko lang manalig para makamit ang mga pagpapala ng Diyos at makalaya mula sa makamundong pagdurusa. Dati, hindi ko kailanman naisip na mali ang pagkakaroon ng pagnanasa para sa mga pagpapala sa pananampalataya. At hindi ko talaga nakita yon bilang isang satanikong disposisyon. Wala akong anumang pagkaunawa tungkol dito. Hanggang sa mabasa ko ang mga salita ng Diyos na naglalantad sa katiwalian ng mga tao. Tinanong ko ang sarili ko, ang pananampalataya ba ay talagang para lang makatanggap ng mga material na pagpapala? Yun bang mga may sapat na pera at material na pagmamay-ari ang mga taong sinasang-ayunan ng Diyos? Kung ganon, bakit sinabi ng Panginoong Hesus sa Juan chapter 6 verse 27, magsigawa kayo hindi para sa pagkaing napapanis, kundi para sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya'y tinataka ng Diyos Ama. Sinabi rin niyang, huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa na nasisira ng gamo-gamo at ng kalawang, at kung saan nahuhukay at nananakaw na mga magnanakaw. Kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi nasisira kahit ng gamo-gamo o ng kalawang, at dooy hindi nahuhukay at hindi nananakaw na mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman naroroon ang iyong puso. Tapos napagtanto kong ang palaging paghingi sa Diyos ng mga material na pagpapala ay labis-labis na pagnanasa ng sangkatauhan. Ito ay katiwalian nito at kinasusuklaman ito ng Diyos. Ito'y ganap na dahil inililigaw ni Satanas ang tao at pinipigilan tayong malaman ang pagkakakilanlan ng Diyos, at lalo na ang malaman na pinaghaharian ng Diyos ang ating mga kapalaran, kaya hindi natin nagagawang magpasakop sa ating lumikha. Kapag maayos ang takbo ng lahat ng bagay, nagpapasalamat tayo sa Diyos at pinupuri siya. Pero kapag nahaharap tayo sa mga paghihirap sa buhay, kapag hindi natutugunan ng Diyos ang ating mga hinihingi, hindi natin nauunawaan ng Diyos at sinisisi siya. Naalala ko si Abraham dahil dito. Handa siyang magpasakop sa kahit anong mula sa Diyos. Mabuti o masama, wala siyang pansariling pasya. Nang sabihin ng Diyos kay Abraham na gamitin ang kanyang anak bilang isang alay,
Handa si Abraham na gawin yon, gaya ng sinabi ng Diyos. Talagang masakit ito para sa kanya. Pero hindi niya tinanong ang Diyos, "Bakit mo ito ipinapagawa sa akin? Paano mo ako natatrato ng ganito?" Naniwala si Abraham na anuman ang hingi ng Diyos, dapat siyang sumunod. Alam niya na ang Diyos ay ang lumikha at siya mismo ay isang nilikha. Kaya dapat siyang magpasakop ng walang kapalit at tanggapin ang anumang mga utos o hinihingi mula sa Diyos. Nakamit ng pananampalataya ni Abraham ang pagsang-ayon ng Diyos. Pero ang mga tao ngayon ay ibang-iba kay Abraham. Palaging laman ng isip natin ang mga material na pagpapala at binabaliwala ang kalooban ng Diyos. Hinikaya tayo ng Panginoong Hesus, "Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Hindi tayo dapat maghangad ng mga material na pagpapala. Sa halip, ay dapat nating hangarin na gawin ang kalooban ng Diyos, hanapin ang katotohanan, at gawin ng maayos ang ating mga tungkulin. Yun ang mahalaga. Ang Diyos ang lumikha. Mas alam niya ang nasa isip natin, at mas alam din niya kung anong kailangan natin. Pero dahil sa pagtitiwali ni Satanas, ang pag-iisip ng sangkatauhan ay inukupahan na ng kasakiman at mga material na pagpapala. Kaya hindi tayo nananalig sa Diyos para sundin at palugurin siya, kundi para lang magkamit ng mga pagpapala at matugunan ang ating mga sariling pagnanasa. Tulad na lang ng ibinubunyag ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang lahat ng tiwaling tao ay nabubuhay para sa kanilang mga sarili. Ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba. Ito ang buod ng kalikasan ng tao. Ang mga tao ay naniniwala sa Diyos para sa kanilang sariling mga kapakanan. Kapag tinatalikdan nila ang mga bagay-bagay at ginugugol ang kanilang mga sarili para sa Diyos, ito ay para pagpalain, at kapag tapat sila sa Kanya, ito ay para gantimpalaan. Sa kabuuan, lahat ito ay ginagawa para sa hangaring pagpalain, gantimpalaan, at makapasok sa kaharian ng langit. Sa lipunan, nagtatrabaho ang mga tao para sa kanilang pansariling pakinabang, at sa sambahayan ng Diyos, gumagawa sila ng tungkulin para pagpalain. Alang-alang sa pagtatamo ng mga pagpapala, kaya tinatalikdan ng mga tao ang lahat at nakatatagal sa matinding pagdurusa. Walang mas mahusay na katibayan ukol sa satanikong kalikasan ng tao. Inilantad ng mga salita ng Diyos ang tumpak na katotohanan tungkol sa akin. Nakita ko ang kamangmangan at pagiging makasarili ko. At nalamang kapag nakakaharap ako ng isang bagay na hindi ko gusto, dapat akong magdasal at magpasakop sa Diyos, at na hindi pwedeng biyaya at mga pagpapala lang ang hinahabol ko. Pero di nagtagal, ay nagkaroon na naman ako ng ganong problema. Dahil 1 linggo lang akong nagtrabaho sa lugar ng tiyuhin ko, tapos ay huminto na ako. At pagkatapos nun, ay nasa bahay lang ako, nakatuon sa aking tungkulin. Mabilis akong naubusan ng pera. Hindi ko alam kung saan manggagaling ang sunod kong kakainin o kung paano ako maghahanap ng trabaho dahil wala akong degree o anumang kwalifikasyon para sa trabaho. Walang-wala ako kahit perang pambili ng mas maraming data para sa mobile plan ko. Talagang kailangan ko ng internet para makadalo sa mga pagtitipon at makagawa ng tungkulin. Dahil sa pag-iisip tungkol dito, nanghina na naman ako at pakiramdam ko wala na akong pag-asa.
Noon din, sinabi sa akin ng nanay ko na dahil sa pandemya, wala silang pinagkukunan ng kabuhayan at umaasa silang mabibigyan ko sila ng kaunting panggastos. Ang malamang nasa parehong kagipitan gaya ko ang nanay ko ay nakapanghihina at masakit para sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pakiramdam ko, sobra akong nagdurusa kumpara sa ibang tao na talagang napakahirap ng buhay ko. Hindi ko maunawaan ng malinaw ang kalooban ng Diyos. Akala ko, dahil araw-araw akong abala sa tungkulin ko, dapat akong alagaan ng Diyos. Kaya, bakit palala ng palala ang sitwasyon ko? Noong panahong iyon, maraming beses akong nagbasa ng mga salita ng Diyos at nakinig sa ilang himno ng papuri. Dalawa sa mga siping yun ng mga salita ng Diyos ang nakatulong sa akin na maunawaan ang kanyang kalooban. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa kanilang pananalig sa Diyos, ang hinahanap ng mga tao ay makakuha ng mga pagpapala para sa hinaharap. Ito ang kanilang mithiin sa kanilang pananampalataya. Lahat ng tao ay may ganitong hangarin at inaasahan. Subalit ang katiwalian sa kanilang kalikasan ay dapat malutas sa pamamagitan ng mga pagsubok. Sa alinmang mga aspeto na hindi ka nadalisay at nahahayag ang katiwalian, ito ang mga aspeto kung saan dapat kang mapino. Ito ang pagsasaayos ng Diyos. Lumilikha ang Diyos ng isang kapaligiran para sa iyo. Pinipilit kang maging pino roon nang sa gayon ay malaman mo ang iyong sariling katiwalian. Sa huli, umaabot ka sa punto kung saan mas gugustuhin mong mamatay at isuko ang iyong mga pakana at mga ninanasa at magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at pagsasaayos ng Diyos. Sa makatuwid, kung ang mga tao ay walang ilang taon ng pagpipino at kung hindi sila nagtitiis ng itinakdang dami ng pagdurusa, hindi nila maaalis sa sarili nila ang pagkaalipin ng katiwalian ng laman sa kanilang mga saloobin at sa kanilang mga puso. Sa alinmang aspeto nasakop pa rin ang mga tao ng pang-aalipin ni Satanas at sa alinmang aspeto na mayroon pa rin silang sarili nilang mga ninanasa at hinihingi, ito ang mga aspeto kung saan dapat silang magdusa. Sa pagdurusa lamang natututunan ang mga aral. Ibig sabihin ay nakakamit ang katotohanan at nauunawaan ang kalooban ng Diyos. Sa katunayan, maraming katotohanan ang nauunawaan sa pagdanas ng masasakit na pagsubok. Walang nakakaunawa sa kalooban ng Diyos. Walang nakakakilala sa pagkamakapangyarihan at sa karunungan ng Diyos. O walang nagpapahalaga sa matuwid na disposisyon ng Diyos kapag nasa isang maginhawa at magaan na kapaligiran o kapag ang mga kaganapan ay kaaya-aya. Magiging imposible iyan. Laging may labis-labis na hinihingi sa Diyos ang mga tao sa kanilang kalooban. Lagi nilang iniisip na iniwan na natin ang ating pamilya at gumaganap tayo ng mga tungkulin. Kaya dapat tayong pagpalain ng Diyos. Ginagawa natin ang hinihingi ng Diyos, kaya dapat tayong gantimpalaan ng Diyos. Ang gayong mga bagay ay nananahan sa puso ng maraming tao habang nananalig sila sa Diyos. Napakawalang pakiramdam ng mga tao. Hindi nila isinasagawa ang katotohanan, subalit sinisisi nila ang Diyos. Hindi nila ginagawa ang dapat nilang gawin. Dapat piliin ng mga tao ang landas ng paghahangad ng katotohanan. Subalit nayayamot sila sa katotohanan at nananabik sa mga kasiyahan ng laman. Lagi silang naghahangad ng mga pagpapala at pagtamasa ng biyaya. At lagi silang nagrereklamo
na napakabigat na mga hinihingi ng Diyos sa tao. Pinipilit nilang subukang hikayatin ang Diyos na maging mapagbigay loob sa pakikitungo sa kanila at pagkalooban sila ng mas maraming biyaya at pahintulutan ang kanilang kasiyahan ng pisikal na katawan. Sila ba ang tunay na nananalig sa Diyos? Sa pagsasabi ng mga bagay na ito, talagang walang katinuan at pananampalataya ang mga tao. Nagmumula ang lahat ng ito sa kawalang kasiyahan ng tao sa Diyos dahil hindi pa natutugunan ang mga labis-labis nilang hinihingi. Lahat ng ito ay mga bagay na lumalabas sa puso ng tao at ganap na kumakatawan sa kalikasan ng tao. Ang mga bagay na ito ay nasa kalooban ng tao. At kung hindi niya iwawaksi ang mga ito, maaaring maging sanhi ang mga ito, anumang oras at saan mang lugar, para sisihin niya ang Diyos at magkamali siya ng pag-unawa sa Kanya. Malamang din na lalapastanganin ng tao ang Diyos, at kahit saan, anumang oras, maaari siyang lumihis mula sa tunay na daan. Likas itong nangyayari. May natutuhan ako mula sa mga salita ng Diyos. Naging tutok ako sa tungkulin ko araw-araw, hanggang sa puntong hindi ko na binibigyang pansin ang pamilya ko. Akala ko, sa paggugol sa sarili ko sa ganoong paraan, dapat akong gantimpalaan ng Diyos. Bigyan ako ng mga pagpapala. Hindi ko gustong makakuha ng labis-labis na gantimpala sa Diyos. Isang trabaho lang na sapat para makaraos ako, at kapag nagkatrabaho na ako, mas magiging mahusay ako sa aking tungkulin. Pakiramdam ko, isa iyong makatwirang kahilingan na hindi naman talaga sobra-sobra. Pero sa pagninilay sa mga salita ng Diyos, nakita ko na ang pagkakaroon ng ganong labis-labis na kahilingan at pagnanasa ay nagpapakita na hindi ako nagpasakop sa Diyos. Inuutusan ko ang Diyos na gawin ang kung ano-ano para sa akin. Ipinakita rin sa akin ng mga salita ng Diyos na kung ang isang tao ay palaging may mga di makatwirang hinihingi sa Diyos, mahirap para sa kanya na isagawa ang katotohanan, at malamang na ipagkakanulo at tatalikdan niya ang Diyos kapag hindi natugunan ang mga hinihingi niya. Tapos, naunawaan ko na ang mga paghihirap na kinaharap ko, kung titingnan sa labas, ay mukhang labis akong nagdusa, na parang kaawa-awa talaga. Pero sa totoo lang, dumadaan ako sa pagpapatibay ng pagdurusa. Pakiramdam ko, hindi ko na ito kaya. Pero hindi ako iniwan ng Diyos. Yun ay para makita ko ang mga mali kong motibo at karumihan sa aking pananampalataya, at ibaling ang mga ito sa tamang direksyon na inaasahan ng Diyos na susundan ng mga tao. Hindi ko maiwasang isipin, hindi ba gusto ko ng isang magandang trabaho kung saan kikita ako ng mas maraming pera? Hindi ba gusto ko ng mas maraming mobile data at na matugunan ang mga pangunahin kong pangangailangan? Hindi ba gusto kong gawin ang tungkulin ko nang walang hadlang, nang walang anumang problema? Oo, gusto ko. Kung gayon, dahil umaasa akong matamo ang mga bagay na ito, bakit hindi isinaayos ng Diyos na makuha ko ang mga ito? Sadyang, ganun lang ba ako kamalas? Kasawi? Siyempre, hindi. Napakaswerte ko. Ito'y pagmamahal ng Diyos na dumarating sa akin. Isinaayos ng Diyos ang sitwasyong iyon para sa akin, para hanapin ko ang katotohanan. Matuto ako ng mga aral at malinis ko ang mga karumihan sa aking pananampalataya. Kung isinasagawa ko ang pananampalataya ko sa isang ganap na maganda at maginhawang kapaligiran nang hindi nakakaranas ng anumang masama't hindi ka nais-nais na mga sitwasyon, ang pananampalataya at pagmamahal ko sa Diyos ay magkakaroon ng mga motibo, pagnanasa
at karumihan na hindi sasang-ayunan ng Diyos. Umaasa ang Diyos na ang mga tao ay totoo sa Kanya sa anumang pagkakataon, na tapat at masunurin tayo sa Kanya. Tulad na lang na ang isang bata. Kung mahal lang nila ang kanilang tatay, kapag binibigyan sila nito ng isang maginhawang material na buhay, at kung hindi, ay kinamumuhian nila ang kanilang tatay at sinasabing, "Kung hindi mo ibibigay sa akin ang lahat ng gusto ko, hindi kita irerespeto o kikilalanin bilang tatay ko." Anong klaseng bata yan? Yan ay isang walang galang na bata, walang konsensya at katwiran. Salamat sa Diyos. Yan din ang sitwasyon na kinakaharap ko. Ang pagdaan sa mga ganong bagay, ang mismong kinakailangan para linisin ang mga karumihan sa aking pananampalataya. May iba pa akong nabasa sa mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ano ang tunay na paniniwala sa Diyos ngayon? Ito ay ang pagtanggap sa salita ng Diyos bilang realidad ng buhay mo at ang pagkilala sa Diyos mula sa Kanyang salita upang makamit ang tunay na pagmamahal sa Kanya. Upang maging malinaw, ang paniniwala sa Diyos ay upang sumunod ka sa Diyos, mahalin ang Diyos, at gampanan ang tungkulin na dapat gampanan ng isang nilikha ng Diyos. Ito ang layunin ng paniniwala sa Diyos. Dapat mong kamtin ang isang pagkakilala sa pagiging kaibig-ibig ng Diyos, sa kung gaano karapat-dapat ang Diyos sa paggalang, sa kung paano sa Kanyang mga nilikha, ginagawa ng Diyos ang gawain ng pagliligtas at ginagawa silang perpekto. Ito ang mga pinakamahalagang dapat taglayin ng iyong paniniwala sa Diyos. Ang paniniwala sa Diyos sa pangunahin ay ang paglipat mula sa isang pamumuhay ng laman tungo sa isang buhay ng pagmamahal sa Diyos. Mula sa pamumuhay na nakapaloob sa katiwalian tungo sa pamumuhay na nakapaloob sa buhay ng mga salita ng Diyos. Ito ay paglabas mula sa ilalim ng sakop ni Satanas at pamumuhay sa ilalim ng pangangalaga at pag-iingat ng Diyos. Ito ay ang nakakayanang makamit ang pagkamasunurin sa Diyos at hindi ang pagkamasunurin sa laman. Ito ay pagpapahintulot sa Diyos na makamit ang iyong buong puso. Pagpapahintulot sa Diyos na gawin kang perpekto. At pagpapalaya sa iyong sarili mula sa tiwaling malasatanas na disposisyon. Pangunahin ang paniniwala sa Diyos upang ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos ay mangyaring mahayag sa iyo, nang sa gayon, maaari mong gawin ang kalooban ng Diyos, at tuparin ang plano ng Diyos, at magawang patotohanan ng Diyos sa harap ni Satanas. Ang paniniwala sa Diyos ay hindi dapat umikot sa pagnanais na makita ang mga tanda at mga kababalaghan o hindi ito dapat alang-alang sa iyong personal na laman. Tungkol ito dapat sa pagtataguyod sa pagkilala sa Diyos at kakayahang sumunod sa Diyos at, tulad ni Pedro, sumunod sa Kanya hanggang kamatayan. Ito ang mga pangunahing layunin ng paniniwala sa Diyos. Ang pagkain at pag-inom ng salita ng Diyos ay upang makilala ang Diyos at upang ikalugod niya. Ang pagkain at pag-inom ng salita ng Diyos ay nagbibigay sa iyo ng higit na pagkakilala sa Diyos at pagkaraan lamang nito, makasusunod ka sa Diyos. Tanging kung may pagkakilala ka sa Diyos na magagawa mong ibigin siya, at ito ang layuning dapat taglayin ng tao sa kanyang paniniwala sa Diyos. Nabasa ko ang siping ito ng mga salita ng Diyos pagkatapos kong magkaroon ng pananampalataya sa makapangyarihang Diyos. Pero nung panahong iyon, hindi ko talaga ito naunawaan. Pagkatapos kong pagdaanan ng lahat ng mahihirap na panahong yon,
Saka lang ako nagkaroon ng kaunting pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay talagang hindi tulad ng inakala ko, na hanggat ginugugol ko ang sarili ko sa Diyos, dapat niya akong bantayan at protektahan at tugunan ang mga pangangailangan ko. Ang ganung uri ng pananaw sa pananampalataya ay hindi tama. Sa ating pananampalataya, dapat nating maranasan ang mga salita ng Diyos at mapalugod siya sa lahat ng bagay. Magbigay man o mag-alis ang Diyos, dapat tayong magpasakop sa Kanya at tunay na ibigay ang ating sarili. Kung sa pananampalataya ng mga tao, ang hinahangad lang nila ay kilalanin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita at magpasakop sa Kanyang paghahari at mga pagsasaayos, sinasang-ayunan ng Diyos ang ganong uri ng pananampalataya. Ang sinumang kayang mahalin ang sukdulan ng Diyos at sundin siya hanggang kamatayan gaya ni Pedro, ay isang taong ginagawang perpekto ng Diyos. Buti na lang, binigyan ako ng Diyos ng kaliwanagan para malaman ang tamang pananaw sa pananampalataya sa pamamagitan ng sitwasyong ito. At binigyan ako nito ng taus-pusong kapayapaan at kapanatagan. Umusal ako ng isang panalangin ng pagpapasakop sa Diyos. Hinihiling lang sa Kanya na bigyan ako ng lakas para makayanan ang paghihirap na iyon. Sa gulat ko, kinabukasan, pinadalhan ako ng tiyuhin ko ng kaunting pera na nagbigay daan para makabili ako ng ilang pagkain at mobile data. Taus-puso akong nagpasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng daan pasulong. Higit pa rito, nakahanap ako ng isang part-time na trabaho. Hindi talaga ito madaling trabaho, pero pwede akong kumita ng sapat para matugunan ang mga pangunahin kong pangangailangan. Alam kong isinaayos iyon ng Diyos para sa akin. Tunay kong naranasan na ang pagtanggap at pagpapasakop sa mga pangangasiwa at pagsasaayos ng Diyos ay isang pinakabatayang aral na dapat nating matutuhan sa tunay na buhay, na pwedeng makatulong sa atin na malaman ang makapangyarihang paghahari at mga misteryosong paraan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga karanasan. Ito ang saloobing dapat nating taglayin sa lahat ng uri ng mga isyu sa buhay. Naalala ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos dahil dito. Kapag nahaharap sa mga problema sa tunay na buhay, paano mo dapat alamin at unawain ang otoridad ng Diyos at ang Kanyang kataas-taasang kapangyarihan? Kapag naharap ka sa ganitong mga problema at hindi mo alam kung paano unawain, hawakan at danasin ang mga ito, anong saloobin ang dapat mong angkinin upang ipakita ang iyong intensyong magpasakop, ang iyong pagnanais na magpasakop, at ang realidad ng iyong pagpapasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos? Una, dapat mong matutuhan ang maghintay. Pagkatapos, dapat mong matutuhang maghanap. Pagkatapos, dapat mong matutuhang magpasakop. Ang paghihintay ay nangangahulugan na paghihintay sa panahon ng Diyos. Hinihintay ang mga tao, pangyayari at bagay na Kanyang isinaayos para sa iyo. Naghihintay na unti-unting ibunyag ng Kanyang kalooban ang Kanyang sarili sa iyo. Ang ibig sabihin ng paghahanap ay pagmamasid at pag-unawa sa maaalalahaning mga intensyon ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ng mga tao, pangyayari at bagay na inilatag niya. Pag-unawa sa katotohanan sa pamamagitan nila, pag-unawa sa dapat maisagawa ng tao at mga daang dapat nilang sundan, pag-unawa sa mga resulta na nais na makamtan ng Diyos sa mga tao at ano ang mga gusto niyang magawa sa kanila. Ang pagpapasakop, mangyari pa, ay tumutukoy sa pagtanggap sa mga tao, pangyayari
at bagay na isinaayos ng Diyos. Pagtanggap sa kanyang kataas-taasang kapangyarihan at sa pamamagitan nito ay malaman kung paano idinidikta ng lumikha ang kapalaran ng tao, kung paano niya tinutustusan ang tao ng kanyang buhay, kung paano niya pinapagana ang katotohanan sa tao. Lahat ng bagay sa ilalim ng mga pagsasaayos at kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos ay sumusunod sa natural na mga batas. At kung pagpasyahan mo na hayaan ang Diyos na isaayos at diktahan ang lahat para sa iyo, dapat mong matutuhan ang maghintay. Dapat mong matutuhan ang maghanap. At dapat mong matutuhan ang magpasakop. Ito ang saloobin na dapat magkaroon ang bawat tao na nagnanais magpasakop sa otoridad ng Diyos. Ang pangunahing katangian na dapat taglayin ng bawat tao na nagnanais tanggapin ang kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Upang magkaroon ng ganoong saloobin at para magkaroon ng ganoong katangian, dapat ay lalo kang magpunyagi. Ito ang tanging paraan para makapasok sa tunay na realidad. Nabasa ko na dati ang siping ito ng mga salita ng Diyos. Pero iba ang pakiramdam na mabasa itong muli matapos pagdaanan ang ilang panahon ng paghihirap. Nakikita ko mula sa mga salita ng Diyos na ang paghahanap sa kalooban ng Diyos, paghihintay at pagpapasakop ay ang unang diskarte na dapat mayroon ang isang tao kapag may kinakaharap siyang problema. Pero hindi ito yung pasibong tipo ng paghihintay. May kasama itong pagdarasal, pagbabasa ng mga salita ng Diyos, paghahanap ng kalooban ng Diyos, at pagninilay sa iyong sarili. Sa ganitong paraan, malalaman mo ang tunay mong kalagayan at mauunawaan kung anong dapat mong pasukin. Sa pamamagitan ng ganitong klase ng paghahanap at karanasan, makikita natin ang makapangyarihang paghahari ng Diyos at ang kanyang mga aktwal na gawa. Nung una, gusto ko lang gawin ang mahirap na part-time na trabahong iyon sa loob ng 1 buwan para lang kumita ako ng sapat, para makaraos at gamitin ang natitira kong oras sa aking tungkulin. Pero nagkaroon ako ng problema sa cellphone ko. Naisip ko na kung magtatrabaho ako ng 1 pang buwan, makakabili ako ng 1 pang cellphone at laptop. Pero isa akong leader ng iglesia, kaya marami akong gawain sa iglesia na kailangang pangasiwaan. Ang paggawa sa aking tungkulin ang pinakamahalagang bagay sa akin. Ito ang prayoridad ko. Kaya nagpasya akong umalis sa trabaho ko. Matapos malaman ng nakatataas na leader ang tungkol sa sitwasyon ko, sinabi niya sa akin na para matulungan akong gawin ng maayos ang tungkulin ko, pwede akong tulungan ng iglesia na bumili ng laptop at ng ilang internet bandwidth. Talagang nasabik akong marinig yon. Hindi ko maipahayag ang saya ng nararamdaman ko. Alam kong ito'y ganap na biyaya ng Diyos, na nagbubukas ng isang landas ang Diyos para sa akin, para magawa ko ng maayos ang tungkulin ko. Nakita ko rin na hindi naman pinapahirap ng Diyos ang mga bagay para sa akin. Gusto lang ng Diyos na maging totoo ako at masunurin. Personal kong naranasan ang pagmamahal ng Diyos sa gitna ng mga panahon ng paghihirap. Dati, ang naiisip ko tungkol sa pagmamahal ng Diyos para sa tao ay malabo at hindi naaayon sa realidad. Matapos matutuhan ang mga aral na ito, sa pamamagitan ng mga totoong sitwasyon na yon sa buhay, saka ko lang tunay na naunawaan ito. Sa pamamagitan ng mga sitwasyong ito, nakita ko ang aking kamangmangan at pagkamakasarili. Ito ang nagtulak sa akin na unti-unting baguhin ang mga maling pananaw ko sa pananampalataya at tahakin ang tamang landas. Talagang pagmamahal ito ng Diyos sa akin. Naunawaan ko rin ang tamang saloobin
na dapat taglayin sa mga panahong paghihirap at paano lapitan ang Diyos. Dati, palagi kong iniisip na hanggat may pananampalataya ako, dapat akong tustusan ng Diyos ng lahat ng bagay. Ngayon alam ko na sa pananampalataya, hindi tayo dapat palaging humingi ng mga bagay mula sa Diyos. Sa halip, ay dapat tayong magpasakop sa Diyos at isakatuparan ang kanyang kalooban sa lahat ng bagay. Di nagtagal, naharap ako sa isa pang tunay na pagsubok. Makalipas ang 1 buwan sa trabahong yon, nung araw na sumeldo ako, bigla akong nanakawan sa kalye. Naitakbo nila ang kalahati ng sweldo ko. Pero salamat sa proteksyon ng Diyos. Kahit na may mga kutsilyo sila, hindi nila ako sinaktan. Agad kong naisip na hinayaan ng Diyos na mangyari iyon dahil sa kanyang magagandang layunin. Naisip ko si Job na sobrang yaman. Pero noong kinuha ang lahat ng kanyang pagmamay-ari at namatay ang lahat ng anak niya, nagpasakop siya ng walang pasubali, walang mga reklamo at pinuri pa rin ang pangalan ng Diyos. Hindi ako mayaman. Isa lang akong pangkaraniwang tao. May kaunting pera na nanakaw. At kahit na kailangan ko ito, at napakarami kong plano kung anong gagawin ko rito, handa akong tularan ang halimbawa ni Job sa pananampalataya at pagsunod. Nagdasal ako. Diyos ko, hindi ka maarok. Hindi ko ganap na maunawaan ang nangyari. Pero naniniwala ako na ang kalooban mo ay nakapaloob dito. Handa akong magpasakop sa iyong mga pagsasaayos. Pakiusap, antigin mo ang puso ko at gabayan mo ako para hindi ako masadlak sa isang negatibong kalagayan. Talagang napanatag ako pagkatapos ng dasal ko na para bang walang nangyari. Patuloy kong ginawa ng mahinahon ang tungkulin ko tulad ng dati, nang walang pag-aalala o pagkabalisa. Kumpara sa saloobin ko bago ko maunawaan ang paghahari ng Diyos, ibang-iba ito. Iyon ay dahil nalaman ko na isinaayos ng Diyos ang mga bagay sa ganoong paraan para linisin at iligtas ako. Pinalalim din ito ang pag-unawa ko sa pagmamahal ng Diyos. Ang pagpapahayag ng Diyos sa kanyang pagmamahal ay hindi lang para bigyan tayo ng mga material na pagpapala, dahil mga pagnanasa lang ng laman ang matutugunan ng mga bagay na yon. Ang tunay na pagmamahal ng Diyos ay ang malaman natin ang katotohanan sa pamamagitan ng pagdanas ng paghatol ng kanyang mga salita, ng mga pagsubok at ng pagpipino. Malaman kung bakit tayo may pananampalataya, paano igalang ang Diyos at iwasan ang kasamaan, paano mahalin at palugurin ang Diyos, at sa huli ay magpasakop sa lahat ng kanyang pagsasaayos. Naalala ko ang ilang salita ng Diyos dahil dito. Ang pagmamahal ng tao sa Diyos ay itinayo sa pundasyon ng pagpipino at paghatol ng Diyos. Kung tinatamasa mo lamang ang biyaya ng Diyos, ang pagkakaroon ng isang mapayapang buhay pamilya o mga material na pagpapala, hindi mo pa natatamo ang Diyos, at ang iyong paniniwala sa Diyos ay hindi maituturing na matagumpay. Isinagawa na ng Diyos ang isang yugto ng gawain ng biyaya sa katawang tao at ipinagkaloob na ang mga material na pagpapala sa tao. Ngunit ang tao ay hindi magagawang perpekto gamit lamang ang biyaya, pag-ibig at awa. Sa mga karanasan ng tao, nararanasan niya ang kaunting pag-ibig ng Diyos at nakikita ang pag-ibig at awa ng Diyos. Ngunit sa pagdana sa loob ng kaunting panahon, nakikita niya na ang biyaya ng Diyos at ang kanyang pag-ibig at awa ay walang kakayahang gawing perpekto ang tao. Walang kakayahang ihayag yaong tiwali sa kalooban ng tao, at walang kakayahang alisin sa tao ang kanyang tiwaling disposisyon.
o gawing perpekto ang kanyang pagmamahal at pananampalataya. Ang gawain ng biyaya ng Diyos ay ang gawain ng isang panahon at hindi makakaasa ang tao sa pagtatamasa sa biyaya ng Diyos upang makilala ang Diyos. Sa anong mga kaparaanan isinasakatuparan ang pagperpekto ng Diyos sa tao? Isinasakatuparan ito sa pamamagitan ng kanyang matuwid na disposisyon. Ang disposisyon ng Diyos higit sa lahat ay binubuo ng katuwiran, puot, pagiging maharlika, paghatol at sumpa, at ginagawa niyang perpekto ang tao higit sa lahat ay sa pamamagitan ng kanyang paghatol. Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, lubos kong naramdaman na ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay talagang para linisin at baguhin ang sangkatauhan. Ang mga karumihan sa ating pananampalataya at ang ating mga tiwaling disposisyon ay malilinis lamang sa pamamagitan ng paghatol ng mga salita ng Diyos, mga pagsubok at pagpipino. Hindi iyon makakamit sa pamamagitan ng pag-asa sa biyaya ng Diyos. Hindi ko sana kailanman mauunawaan ang mga bagay na ito kung wala ang mga salita ng Diyos, kung wala ang mahihirap na karanasang ito. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Hanggang dito na lamang ang sanaysay na ito. Salamat sa inyong lahat sa panonood at hanggang sa muli.